Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday ulit, April 24, 2026 at gaya ng expectations natin, tapos sinundan pa ng medyo may nagdilaw sa US market. Ayan, so medyo nag-drop pa rin yung index natin. Nag-close tayo 5,943.49. So on the way na rin tayo para mag-retest nga ulit dito sa support malapit sa 5,800 kasi hindi pa rin tumitigil yung net foreign sale pa rin natin. So another 634.18 million net foreign sell, and then nag-drop yung index natin ng negative 0.67%. So ang laki na ng foreigners natin na lumabas. Ang total niya is nasa halos 11 billion na po. So kaya tataka pa rin ako, nandito lang tayo sa 5,900 levels natin. Okay? So mahina yung mga blue chips natin. Meron namang konting gumalaw pero mas marami yata yung nag-drop for today's trading natin, especially lalo na yung mga big caps natin. Nagda-drop din yung kanilang mga galawan. So penny stocks pa rin syempre yung mga gumalaw. Karamihan dito sa mga stocks na pag-usapan natin. So kagabi yung US market mix. Alam ko mix yung galaw ng US market eh. Tapos yung ngayon mix din yung futures ng US market natin. Or rather maganda yata yung sa US. Pero yung future yung galawan sa Europe, laglag siya, and then majority ng Asia markets laglag din po siya. Ayan, hindi ko matandaan yung sa US market natin. So, yung crypto naman, steady lang tayo doon sa 77K si Bitcoin naman. Okay? So, sa Philippine markets, wala pa rin masyadong momentum yung mga blue chips natin. So bumabagsak pa rin sila kasi walang buyers po ng foreigners sa market natin. Nakakatakot nga eh. Baka mag-retest pa tayo ng mas mababa sa Hindi naman sana, pero baka i-retest talaga na maigi yung 5,800 na support level ng index natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So syempre andyan pa rin si Dito at saka si PHR. Si Dito, nag-drop siya ngayon. So pullback si Dito natin ng 4.76%. So nag-take profits muna siguro yung iba kasi weekend siya naman. And then meron tayong 5.37 million na net foreign sell. Pero itong si PHR, umakyat pa rin siya. So yung balita, wala pa rin tayong alam wala pa rin balita na lumalabas sa kanila. So nag-up siya ng 3.29% and then meron siyang 655K net foreign buy. Tapos sa mga winners, si Max, nag-up siya ng 10%. Malit lang yung volume niya pero kakaiba kasi meron siyang pump eh. Nag-pump siya ng malakas tapos bigla din nag-drop pero malakas pa rin closing niya, 10%. Tapos si Bank of Commerce bumabalik. So mukhang malaki yung chance na bumalik sa IPO price by next week. And then si BSE sa mga small caps na stocks natin, nag-up din siya ng 4%. So meron siyang 65 million na net foreign sell. Okay? So halos 2 months nang tulog yung mga alaga natin na blue chips. Ayan, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review po natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group po natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po as usual. Check mo lang po yung daily uploaded videos natin. So, weekends naman, aral ulit tayo. Yung company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and basic learnings po sa market natin. Okay? So, check mo lang yan. Sa crypto naman, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to kung saan nagre-review tayo ng mga cryptos. So, all related about cryptocurrency ng mga vlogs po natin. Okay? And then sa social media, follow mo lang po ako sa Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, so andito na summary ni Philippine Stock Exchange. Maaga siya naglabas ng ngayon summary. So nag-close siya net foreign sell pa rin, so which is bad news sa mga big caps. 628.11 million net foreign sell. Kailan kayo babalik to mga foreigners na to?
Ayan. So, based dito sa galawan, ang tinamaan ngayon is finance, negative 1.63%, property, minus 1.15%, at saka yung mining stocks natin, negative 1.04%. So, majority ng mga stocks natin, laglag for today's trading. So, sa mga winners, sa big caps, si Monde, malit lang din eh, 1.21%, Metrobank 0.6%, URC 0.87 at saka si GGS 0.55%. Sa mga laglag, si BPI minus 3.46%. Si ADE pa rin yung mainit sa mga properties, negative 3.3%. Ayala Corporation minus 2.97, BDO minus 2.29 at saka si Aboitiz negative 1.9%. Okay? Emirates, so nagpaparamdam, maganda daw yung kanyang earnings. Ali, so Ayala Land explicitly shift focusing to recurring income. DeLorean Residences in booking on clear signal yet that even the most well-capitalized developer is taking the energy crisis seriously. Ayan, serious din yung drop ng price action natin. Okay, China Bank reported a 6.8 billion first quarter net income. ASEAN said the Middle East driven energy crisis is boosting demand for renewable energy as customers seek more stable, predictable power costs and improved energy security. 7-Eleven earmark up to 5 billion in capital expenditure. Philippines is set to, sino kayo mga stocks to? To join JP Morgan and Chase Premier Emerging Market Bond Index. So the government bond index emerging markets starting January 29, 2027. So next year pa naman pala. And then, yan, laglag nga yung galawan ng US market natin. Kagabi, so yung Dow Jones, negative 0.36, Nasdaq, negative 0.89, S&P, negative 0.41%. Okay? So, ano ba to? XPBA players. Ito yung galawan sa US market, drop nga kagabi. Ayan. So, konti lang yung balita na na-post ko din sa market natin. Wala masyadong catalyst sa Philippine markets talaga. Okay? And then, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, double check mo lang yung nakalagay dyan. So, punta tayo dito sa index. So, yun na. Wala na ibang expectation. No? So, hanggat hindi bumabalik yung foreigners, magre-retest tayo most likely. Ayaw man natin sa hindi. Pero mukhang magre-retest tayo dito sa 5,800. And then hopefully, mag-bounce siya dyan. Kung babalik yung, yung mga buyers natin sa especially sa mga big caps kasi wala tayong masyadong buyers. Ayan. So, bumabaliktad yung RSI. So, makita natin dito na untog siya. And then, ayan, nagpapakita na rin ng weakness yung MACD formation natin. Medyo pabaliko na yung niya yung blue line dito sa red line natin. Okay? So, the-close tayo 5,943, negative 0.67% nga, and then 634 million making almost 11 billion na net foreign sales sa market. So, nangyari lang yan simula dito na mag-announce ng giyera sa Iran at saka bandang US naman. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. Max yung nauna. May malaking spike siya, oh. Ayan, nag-ahabol ng kanina. Kaya lang nag-drop siya. Pero yung closing niya 10% up pa rin naman. So yung iba, yung may volume na lang, si Bank of Commerce 3.32, ayan oh. Pabalik dito sa IPO price. So very good, 4.85%. BSE nabubuhay, nag-pullback dati pala. 4% up, si PHR may volume din, no? Ito. So gap up 3.29%. Next, si FLI 2.67 and sino pa yung may volume na walang blue chip, no? Ayun, si Monde 1.21%. Kailang gap down naman siya after ng ex-date natin. Okay? So sa mga losers, si Apollo nanguna. Ayan, binuwian. May 7.95%. Si Dito, minus 4.76. Napagod na si Dito. O dahil Friday siguro. Tapos si BPI, negative 3.46. Lalim na rin yung 52 weeks low si BPI, si Ali, another 52 weeks low, minus 3.3%. And then,
IMI minus 3.08%. Okay, hindi natuloy yung bounce ni Ayala Land or rather IMI. Ayan. Okay. So, balik tayo dito and silip tayo ng konti sa global market. So, yung futures na pinapakita ng US is meron tayong mix na galaw. S&P is negative 0.01, Dow Futures negative 0.37, tapos si Nasdaq positive 0.61%. Okay? So, laglag kahapon. Ayan, laglag ngayon yung Europe stocks. Tapos sa Asia markets, karamihan laglag din naman. So, Indonesia, nag-drop siya ng 3%. Buti, hindi ganyan kalalaki yung drop natin. Kaya lang, yung foreigners nga yung iniinda ng market natin. Okay. So, pagdating naman dito sa crypto, steady lang tayo dito sa 77K, si Bitcoin, Ethereum 2.3K, XRP 1.43, BNB 634, and then si Sol nasa bandang 85 naman siya. Okay? So steady lang yung galaw. Although red yung yung iba dito. So ganyan pa, halos ganyan naman yung price ng mga cryptos natin kahapon. Okay? So balik tayo dito and very quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so 9 ulit natin si dito na lang, no? Kasi ito yung madalas na pag-usapan natin. So drop muna si dito natin for today. Nag-pullback muna siya 4.76%. Pero sinakto sa piso, no? Yung closing price natin. So meron siya net foreign sale na 5.37 million. So akala ko didiretso na ulit dito sa next resistance. Pero tignan natin, malam mo pahinga lang to. Kasi hindi naman ganun kalakas yung drop. 4% lang kumpara sa more than 10%, diba, na ginalaw niya kahapon. So nag-stay siya. So malapit lang yung, kasi kung dito yung pinaka-support natin, masyadong mababa, no, dito sa, pero ito yung range niya, 0.86 to 1.2, di ba? So tignan na lang natin for the coming next week kung, kasi wala pa rin naman balita, di ba? Naghahanap pa ng balita, wala pa rin akong makita kay dito natin. So pullback, which is normal siguro kasi malakas nga yung sipa niya, di ba? More than 50% na yung ginalaw niya for the past 2 weeks na trading natin. Okay? So bullish pa rin naman yung ating RSI is overbought pa rin siya nasa 75. And halos parabolic pa rin naman yung galaw din ng ating MACD formation. So nakadepende tayo kung meron siyang balita o wala. So ang alam lang natin, maraming volume yung nagtitrade kay dito. Ayan. So meron siguro to, no? Kasi parehas sila dito at saka PHR, di ba? Okay? Next, PHR. To si PHR, matibay, no? So akala mo tore na to eh. So RSI halos 90 na. 90 na yung RSI natin sa kanya. So parang sinusundan niya itong malalaking swing na to dito sa bandang baba. Okay? So ilagay ko pre-resistance dito sa may gap area natin, di ba? Pinag-uusapan dito. So yung pinakamalapit niya is 0.2380. And then pinaka-support is malapit dito sa 0.2. Kasi ito yung last na breakout level natin sa kanya. Kailangan watch out pa rin, syempre. RSI 90 na kasi, di ba? Very unusual. Tapos wala naman news na lumabas. So nakakatakot kasi baka pump and dump lang yung ginagawa, di ba? So tignan lang natin kung may news by next week. So nag-close siya 0.22. Meron siya 3.29% na gain and then 655K na net foreign buy. Okay? Next, yung mga nag-spike, si Max, lakas na yung spike na ito kanina. Baka balak isiling to kanina, no? Ayan. So, based dito, kasi malakas yung volume niya, hindi less than 1 million, hindi ganun kalaki, pero kumpara sa mga last na volume niya, so ngayon lang din siya nabuhay. So, malay mo, gawin niya reference to para balikan yung 3 pesos. Pero ano ba nangyari yan? Pinitik ba sa umaga? Or, kasi konti din lang nag-trade, oh. Lalaki ng mga gap niya, no? Gaano kalaki yung ginalaw niya? Swerte yun nakalabas ng na maaga yan, no? Halos mag-start pala mag-ceiling to, nasa 36% yung pinaka-peak niya. Pero wala ding alam na balita, kaya siguro nag-pullback din yung pinaka-price action natin. So ngayon, nagre-resist siya. So ang pinaka-resistance natin is dito sa MA
100. So hopefully may follow-up to by next week. Pero medyo malit nga yung volume na meron siya. Unusual lang yung yung spike natin. Bakit siya binili ng binili na umabot pa siya more than 30% kanina? O baka sumasabay lang din sa hype ng mga dito stocks natin. Okay? So nag-bullish yung RSI 61 kaagad and nag-start na mag-move na yung kanyang MACD formation. So yung blue line dito sa ibabaw na. So abangan na lang natin sa next week na galaw si Max kung meron nga tong merong galaw. Ayan, bigla kasing binuhay. Okay? So 10% up for today's trading. Next, Bank of Commerce. So malaki yung chance na bumalik doon sa IPO price. Hopefully bumalik siya. Magandang yan, pangitain pag nakabalik siya dito sa 12 pesos kasi after ng pullbacks niya, so 2 days nag-bounce o 3 days nag-bounce yung galaw natin. So on the way na siya doon sa IPO price natin, malapit sa 12 pesos, which is strong yung inclination natin na ma-reach niya yan. So mauntog o hindi, pero parang may chance ma-reach yan by next week. So nag-close siya ng 10.8, up siya ng 4.85% and then meron siyang 538K net foreign buy. So kung papasinin mo din, yung galaw din ng ating RSI is very bullish, pabalik ulit sa overbought, and ayan. So parabolic din ng konti yung galaw ng MACD formation natin. So isa sa mga nakaligtas for today's trading at this week's trading, itong si Bank of Commerce. And then si BSC, so upcoming na mga penny stocks, diba? Kasi yun yung galaw natin. So tignan natin kung babalik siya ulit. Nag-pullback din pala to, no? For this week, no? Last week ito yung umakyat. And then nag-pullback yung price action niya. So tignan na lang natin by next week kasi okay pa yung RSI niya after ng malakas yung pullback niya, no? Gaano kalaki yung kung dito ako susukat. More than 10% din yung pullback niya. Then ngayon, tinatry na i-push ulit yung price action niya. So nagulat nga din ako kasi kahit pa paano, meron siyang volume. So okay yung RSI, bullish, and then bullish din yung MACD formation. So nag-close siya 0.13, up siya ng 4%, and then meron siyang 65K net foreign sell. And then lastly, si Apollo. So yung sumabay kayo dito nung last 2 days of trading natin, nauntog na. So hindi na niya inabot dito sa taas, nauntog na siya kaagad dito sa 0.0092. Ayan. So check nyo lang kasi malaki yung na ito trading range niya, di ba? 0.006 papunta sa 0.009. Okay? So next week makita natin yan kung magbabounce. Nasa bullish pa rin yung RSI level and yung MACD is nag-start sumilip sa ibabaw ng red line po natin. Okay? So nag-close siya 0.0081 minus 7.95% and then meron siyang 609K net foreign sell. Okay? So bad trade for the week kasi pangit yung galaw ng index. Pabagsak pa rin unless ayan, nakapaglaro ka sa galawan ni dito at saka ni PHR. Panalo yon, di ba? So, tignan lang natin kung mabawi tayo by next week. Yung Iran war pala, ay yung ceasefire, parang pinos ni Donald Trump indefinitely. So, napanood ko yung interview niya. So, parang gusto ituloy yung usapan. So, unless may negative news na naman pagdating ng weekends, pero most likely, ayaw na makapaggera ni Donald Trump. Kasi kung gusto niya talaga, di ba? So, binabanatan niya ulit si Iran pero hindi na. So, pahinga muna yung markets. Yung US market, okay siya kasi ilang araw na diretso pero sa Philippine markets, kulay-lat pa rin tayo. Okay? Next week na lang ulit, babawi. So, bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Andiyan yung mga kasama natin. Crypto ko to, follow mo na lang para sa mga updates sa cryptos, social media, Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.